Okay, dalawang idiom na pwede natin gamitin sa business correspondence at sa business correspondence. Hindi natin pwede sabihin sa technical writing. But, yung fat chance is hindi mangyayari. No chance at all. Fat chance. Ngayon yung pag sinabing slim chance, maliit yung chance o yung likelihood o yung probability na mag-occur yung isang event. So, pag gagawa ka ng letter at pwede mong gawin summarize into 2 words, pwede ka gumamit ng idiomatic expression na fat chance at slim chance. Okay, yun. Yun yung mga bagong nag-enhance ng ating business knowledge and English knowledge. Kasi pag sinabi mong idiom, English knowledge yan. Yun yung sinasabi kasi minsan may mga taong marunong lang mag-English, marunong lang, pero hindi naman ginagamit logical. Hindi naman ina-apply. Marunong lang silang magsalita. Diba? Everything is not only by communication, it's also by doing something. And doing something is also form of communicating. Hindi ka lang basta nagsasalita. No, so importante malaman natin yung mga ganyang word para na rin sa atin, di ba? Kasi hindi natin masabi na may makakausap tayo o mapupunta tayo o lalabas tayo ng Pilipinas or anything, baka may ganun. For a person being outside of the Philippines for a vacation, importante rin talaga marunong ka mag-English kasi nang nagbabakasyon ako sa Amerika dati, hindi pwedeng hindi ka magsasalita kasi may lalapit sa iyo, isang foreigner pa. So, yun lang po.